Check, check. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Kung mukhang mahina pa. Isa pa nga po, magandang umaga po sa ating lahat. So, bago po tayo magsimula, tatanungin ko po muna kayo, handa na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Panginoon? Amen, hallelujah. So bago po tayo mag-start, ano lang po, pwede pong punan po natin yung mga line sa harap. Pwede po tayong pumunta, ayan. Para marinig nyo po yung ating pag-aawitan. Hallelujah. Sige po. Yan. So bago po tayo magsimula, magkamustahan po muna tayo ang bawat isa. Kamustahin natin kung ano yung mga naging kaganapan ng mga nakakaraang araw. Ano po? So yan. Sige po, pwede po tayo maglibot-libot. Kamustahin po natin sila. Batiin po natin. Ayan. Hallelujah. Sige po. Move po tayo paharap. Ayan. Hallelujah. We are so great that we are here in this church na nandito tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Let's worship God. Let's worship Jesus. Come on, let's sing hallelujah. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Come on. Hallelujah. Tulad ng agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah! Bagong taon, bagong panibagong sigla sa ating Panginoon. Tatakbo, di mahahapo, lalakad, di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahapo, lalakad, di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah! Panibagong sigla sa araw na to. Yes, Lord, we worship you, Jesus. We glorify you. Hallelujah! Yes, Lord. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ako ay agilang
bagyo na nagangalin. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila, ipailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nagngangalit. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Hallelujah. Yes, Lord, we praise you, Jesus. Panibagong sigla, Panginoon, sa araw na to. Sa bawat araw na pagising natin, sa bawat araw na tayo ay ginigising ng Panginoon, panibagong sigla, panibagong pagkakataon. That's why siya ay nararapat na ating papurihan, nararapat na ating sambahin, nararapat na ating dakilain at pasalamatan. Sige po, umawit tayo sa ating Panginoon, manatili tayo sa kanyang presensya. Hallelujah. Feel the presence of Jesus. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Ikaw lamang, Jesus. Pataas ang pangalan mo. Kailan may hindi ka nagbabago. Iwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko, mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Hallelujah. Come on, church. Taas natin ang ating boses sa Panginoon. Ang ating papuri at pagsamba kay Jesus lamang. Hallelujah, hallelujah.
nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin, hallelujah, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. Come on, church. Lift up your praise to the Lord. Lift up your voice to Jesus. We praise you. We honor you, Jesus. Come on, church. Let's sing. Hallelujah. Itatanghal sa buhay ko ay tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Tanging
araw ito, Panginoon, na kami nagpupuri, Panginoon. Nagkakaroon kami ng kagalakan sa pagpupuri at pag-awit sa iyo, Panginoon. Panginoon, linis mo po ang aming mga puso at isip, Panginoon, upang sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, Panginoon, ay aming maipamuhay, Panginoon, sa araw-araw. Linis mo po ang aming mga kasalanan, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Nawa, Panginoon, mangusap ko po sa amin sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya na kaloob mo po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Para po sa ating sa preacher po natin ngayon ay si Pastora Milet Belape. Fishers of men, you gave rewards when you work as a laborer, as a co-worker of the Lord. Yun po ang nais ng Diyos. That is why when He called His disciples, He called them to become fishers of men. Right? Hindi niya tinawag ang mga disciples para maging mga Sanhedrin, para maging Pharisees, para maging mga businessmen. Tinawag niya sila para maging fishers of men. Because Jesus wants more people to become God's children. And that is why we need to rebuild our foundations this year. And as a church, mga kapatid, si Jesus Christ po ang pinakakailangan. Sabi nga, siya ang pinakakailangan, hindi matitinag na pundasyon ng pananampalataya, buhay, at ng simbahan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hello, magandang umaga sa lahat. Good morning. Mahalaga po ang araw na ito sapagkat mamaya po i-install natin mga officers natin ng church para po sa mas maayos na kapamahalaan ng ating church this 2026. Amen ba? Of course, we are still in the process of parang, alam nyo, pag bagong taon, maraming mga changes, ano po? And so, alam natin na nasa tamang landas po tayo. And the fact that you are here, alam natin mga kapatid na ang church is still the best place to be on the Lord's Day. Amen? So tayo po ay nasa pangalawang Sunday ng ating series on rebuilding our foundations. Amen. Naalala pa po ba natin ang ating message last Sunday? Nakalimutan na natin? So anyway, welcome back sa Laurel family na nawala for a while dahil sa kanilang ang tawag doon, out of the country schedules. And hopefully this year, magta-travel din tayo. Amen ba? Sino ang sasama? Tayo ay naka-schedule to go to Korea, South Korea, yan. And hopefully Taiwan, di ba? So, ipag-pray natin na bigyan tayo ni Lord ng maraming kaperahan. Amen. Okay, so tayo po ay dadako sa ating, scripture reading. Ayan. Tawagin natin si Brother Manny, na, of course, mga mighty men of God natin ngayon ay parang mga birthday ngayon ng mga nagagandahang lalaki sa ating church, Ayan, kita mo ba? Oh, wait, let's see. Ito Tayo po ay tatayo para sa ating scripture reading. Mabasa mo ba malayo?
Ito po, mas malaki. Mauna po ang kalalakihan, tapos susunod ang kababaihan. Ito pwede para mas malapit sa ito. Okay, yes. Nang pasimula, ang ating scripture reading pala ay matatagpuan sa John 1, chapter 1, 1 to 5. So, unahin natin ang number 1. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ay, Pinagpala na ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen? So, makakaupo na po ang lahat. Hallelujah. Salamat, Brother Jiki, sa opening prayer. I'm glad to hear, no, may mga magka-come up na dito sa ang tawag natin, stage. Para po gampanan ng maliliit na tungkulin. Pero alam nyo ba na yan po ay nag-develop sa atin to become speakers, confident speakers and servers of the Lord. Kaya kapag kayo po ay nahilingan na opening prayer or mag-offering challenger or mag-testimony, please don't hesitate. Ipag-pray, kaya po maaga pa, nagbibigay na tayo ng assignments para maipag-pray. No po? And of course, ang bawat isa, ibibigyan po natin ng pagkakataon na makaakyat dito sa harap para po gampanan ang maliliit na tungkulin. Alam niyo po ang sabi sa salita ng Diyos, ang tapat sa kakunti ay pagkakatiwalaan ng Diyos ng mas marami. Amen ba? Yes. So sa atin pong pangalawang series on Pentecostal Bibliology, ito po ang ating declaration for today. As we are foursquare. Amen? Are you foursquare? Kodrado ba ang mga mukha ninyo? Hindi naman, di ba? But as foursquare, we believe. What do we believe? We believe that the Bible, let's declare this, that the Bible is the inspired Word of God. It is absolutely true, enduring, and unchangeable. Okay? Napaka maiksing deklarasyon na ang salita ng Diyos ay inspirado ng Diyos. Ang Biblia is the inspired Word of God. Okay? At ito ay absolutely true, enduring, and unchangeable. Naisulat na po ito at hindi na po pwedeng palitan o baguhin pa. Bagamat warning, darating po ang panahon na magkakaroon po ng AI version ang Bible. Magkakaroon po ng ibang version ang Communist Party ng Bible. Maraming mga iba't ibang magaganap na pagbabago. But that is why ngayon pa lang kailangan po natin panindigan ang katotohanan, ang katuruan na ang salita ng Diyos, ang Biblia ay tunay po na in-inspire ng Diyos mismo. Okay? At ito po ay absolute truth. Absolute truth. And this will endure and will never be changed forever. Okay? So, sa Pentecostal theology po or bibliology, ang Bible, ang inspiration po ng Bible natin, wait. Yan. Next. Okay. Sabi po dito, in Pentecostal bibliology, the Bible's inspiration is understood as verbal, plenary inspiration. Okay? Meaning, ano pang ibig sabihin? God, through the Holy Spirit, breathed out every word of Scripture, making it divinely
authoritative, inerrant, meaning without error in original manuscript, okay? And fully sufficient for faith and life. So, ito po yung may iba-iba po kasing theories of inspiration, ano? So, minsan baka maging, sabi niyo, parang di yata ko naiintindihan. So, we are presenting this message for us to be knowledgeable, no? Para po tayo, hindi tayo madaling masway-sway pagdating ng panahon. Okay? So, kailangan po maunawaan natin ano ba talaga ang Biblia. Okay? Sapagkat kung pupunta po tayo sa ang dami pong versions, ang dami pong iba't ibang interpretations, at bawat may mga simbahan po, mga Christian churches na may iba't ibang paninindigan o pananaw. Okay? So, para po sa atin, since we are Pentecostals, ang Biblia po ay hiningahan ng banal na spirito ng Diyos. Po? Kaya po, ang every word of the Scripture is divinely authoritative. Ibig sabihin talagang ito ay may kapangyarihan. Ito ay may otoridad sa ating mga buhay. Pag sinabing spirit breathe, ano po ang ibig sabihin niyan? Na nakikita natin yung picture na sail, yung boat may sail. Ang role ng Holy Spirit is like the sail of the boat, the sailboat. Na ibig sabihin, ito ay in-inspire ng Diyos, kinasihan ito ng Diyos, na ang banal na spirito po ang pinaka-sail. Sino na po dito nakakapag-boating? Diba? Na ang direksyon po ng patutunguhan ng boat ay ayon po sa hangin, sa pamamagitan, susundan po ang hangin ng sailboat. Okay? So, ang perspective po na ito ay ang Holy Spirit ay directly involved. Okay? So, kaya po tayo pong mga Christians, naniniwala tayo sa word na Spirit-inspired or led by the Spirit. Na po? So, sa ating pagbabasa ng Biblia, the Holy Spirit will lead us into all truth para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Na-experience nyo na ba na nagbabasa kayo ng Bible, tapos biglang may sinabi si Lord sa inyo? Naintindihan nyo, pero dati hindi nyo naman naiintindihan. Di ba? O si Jiki sabi niya, yes. Yun po ay dahil sa gabay ng Holy Spirit. Kasi ang salita ng Diyos, kinasihan na ito ng Espiritu ng Diyos. Siya ang nagbigay ng breath. Ano yung breath of God? That is the life of God. Okay? So, imaginein po natin, ang inspiration ng Holy Spirit ay verbal, plenary inspiration. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ang nagbigay ng hininga, ang nagbigay ng buhay. Para po, ang Diyos mismo ay makakapangusap sa atin. Okay? So, alam ko hindi pa natin masyado maintindihan, but as we move on, I believe the Holy Spirit will give us the understanding. Okay? Pray po muna tayo. Salamat po, banal na Espiritu ng Diyos, because your presence is here with us. At ikaw po ang magbibigay sa amin ng kaunawaan. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat through the power of the Holy Spirit, the Word of God becomes alive in our hearts. Maraming salamat sapagkat kami po nakahulang sa kaunawaan, kulang man kami sa katalinuhan. But through the power of the Holy Spirit, we are able to understand and we are able to receive your message. And your message empowers us and changes us from glory to glory, O God. Maraming salamat po. Mangusap ka sa amin sa araw na ito upang maunawaan namin ang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng aming sariling pag-iisip. Kung meron mang mga bagay sa puso namin na hindi karapat-dapat,
humihingi po kami ng kapatawaran at kasihan kami ng banal na spirito upang kami makatanggap ng mga bagong kaunawaan at kaalaman. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. So, let me present first ano yung iba't ibang theories of inspiration. Ano ang ibang pananaw tungkol sa inspirasyon ng Biblia. Mayroon pong tinatawag na natural inspiration. Ano ba yung natural inspiration? Dito po may mga taong naniniwala na ang Biblia is purely human. Ibig sabihin na ito ay produkto lamang, isinulat lamang ito ng mga religious genius. Okay? Kaya natural kasi out only from the natural intelligence of men. Okay? So, wala naman sigurong ganun sa atin, naniniwalang ganun sa atin, ano? Another group of people believe in the partial inspiration of the Bible. Meaning, para sa kanila, ang Bible is not entirely divinely authored. So, kaya sabi nila, ang Bible contains the Word of God. And it also contains the words of men and women or people. So, ang Biblia ay it contains, parang nandiyan yung salita ng Diyos at nandiyan din ang salita ng tao. Partial. Kumbaga, I don't know kung anong ilang ang percentage, 50-50 ba or 70-30, basta para sa mga taong naniniwala sa partial inspiration, the Bible is not entirely divinely authored, na hindi ang Diyos ang author ng lahat. May mga libro na authored ng Diyos, may mga libro din sa Bible na ang nagsulat ay mga tao lang talaga. Okay, verbal. Ano po yung verbal inspiration? Ang verbal inspiration ay paniniwala na every word in the Bible is inspired. Kinasihan ng Diyos, binigyan ng Diyos ng sarili niyang buhay, ng sarili niyang hininga ng buhay. Okay? And ang plenary naman, meaning full inspiration. All scripture is inspired. Okay? So, meron din naman tinatawag na dynamic inspiration na kung saan paniniwala ito na ang Bible was inspired by God in general, no? Habang ang mga tao naman ay ang naging authors nito, inexpress nila, isinulat nila ang Bible with their own words, with their own ideas, and with their own styles. Okay? So, ang mga Catholics, Anglicans, Episcopalians, and Seventh-day Adventists, ito po yung kanila yatang pananaw tungkol sa inspirasyon ng Biblia. Okay? Pero para po sa Pentecostals like us, ang inspiration po naniniwala tayo na verbal, plenary inspiration. Meaning, every word is inspired and all of Scripture is inspired. Yan po ang standing ng Foursquare Church. Okay? So, medyo sa Bible school kasi, isa yung subject, no? Pero, hindi natin kailangan lahat mag-Bible school para maunawaan natin to. No? I believe that the Holy Spirit can give us understanding for us to understand the explanations na kahit brief lang. Okay? So we believe, as a Foursquare Church, we believe in verbal, plenary inspiration. Every word in the Bible and all of the Bible are inspired by the Spirit of God. Okay ba? Yes. Okay, so ito po yung ating babasahin na scripture that gives us the thought or the idea or ito po yung nagpapatunay na verbal plenary inspiration po ang binigay ng Diyos sa ating Bible. So, basahin po natin muna
sa English and then sa Tagalog. Ready, go. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Ang lahat po tayo, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos maging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So yun po, ang goal is so that the men and women of God will be equipped to do every good work. That is why we say, if you have a right doctrine, then you will live right. Right doctrines equals to right living. Amen? So that when we preach the word, it is taken from sa verbal plenary, meaning every word that we preach and all of the words of the scripture that we preach are inspired by God. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kanyang, pag sinabing inspiration, it is the Holy Spirit na parang sail, yung nagbibigay ng direksyon. And when God breathes into something, that means He is giving part of His life. God has given His life into the Bible so that tayo po ay pwede po tayong maituwid sa mga maling gawain, maitama ang ating mga maling katuruan, maituwid ang ating mga likong landas, at para tayo matrain sa matuwid na pamumuhay. Amen? Yes. So, tingnan po natin ang uniqueness ng Biblia. Bakit kakaiba ang Biblia sa buong daigdig? Okay? As we can see, how many years po ang writing span ng Bible? 1,500 years. No? So, hindi po ito isinulat ng isang bagsakan lang o ng isang henerasyon lang. 40 generations po bago po natapos ang buong Biblia. Okay? Sabi po dyan, 10,000 events ang naganap. Okay? At 3 different languages ang ginamit. Hebrew, Greek, and Aramaic. Okay? Of course, ngayon, ilang languages po ang Bible? No po, halos lahat po ng languages meron. Sa Pilipinas lang, hindi lang ang language natin Tagalog. Pero alam ba natin na ang Biblia na translate sa Hiligaynon, sa Bicol, sa Bisaya, and pati sa mga dialects. You see? Pati mga dialects po, may iba't ibang translation na po ang Bible natin. Alam niyo kung hindi ganun kadali ang mag-translate ng Bible. Meron po kami mga kaibigan who are working with SIL. Yun po yung mga translators sila ng Bible. Kunyari, mag-translate sila ng New Testament sa lingwahe ng mga lingwahe ng mga nasa bundok. Alam niyo po ang gagawin nila? Magpapadala sila ng missionaries. Titira sila ng ilang taon sa lugar na yon. Bakit? Kasi kailangan nila matuto silang magsalita sa lingwahe ng mga tao. Sa mga tribo, alam niyo na, pati mga tribo, may sarili silang translation ng Bible. At ilang taon silang titira doon hanggang sa matutunan nila. Kasi po, di ba, halimbawa ngayon, ang words iba-iba na po ang ibig sabihin. Kunyari, pag dati sabi natin, see you later. Di ba ngayon, sasabihin natin, see you in a bit. Ano pa? Wait a sec. No? So dati, wait lang,
Ngayon, hindi lang, wait a sec. Sabihin, maghintay ka ng ilang segundo. Nag-change ang words. No? Nag-change. At alam niyo po, exciting po yung maging Bible translator ka. Kasi titira ka sa mga tribo at mamumuhay ka na kasama ng mga taga-tribo para hanggang sa matutunan mo ang kanilang lengguwahe. No? So imagine po gaano karami ang dialekto sa Pilipinas. And almost po lahat ng tribo natin, mayroon pa po underworks, naging tuloy-tuloy pa ang kanilang translation process. Pero we are so blessed. Bakit po ganun ang ginagawa? Kasi nais po ng Diyos maintindihan natin ang Biblia ayon sa lingwahe na binigay niya sa atin. Amen? So it is amazing kung paano ang Diyos kumikilos. Okay? So, and of course, one story, unity of the theme, lagi pong God's plan to redeem a fallen humanity. Para po maligtas ang mga tao from different generations, from different languages, from different communities, kahit sa pinaka-yungib na nakatira, nais ng Diyos maligtas. Amen? So sabi po dyan, 40 writers from all walks of life. May mga authors na mga shepherds, may mga authors na doctor, may author po na abogado, ano pa, iba-iba pong walks of life ang mga authors. Mayroon ng mga nasa matataas na lipunan, meron ding mga ordinaryong tao lang. Ibig sabihin, God can use anyone that He chooses. No? Sino naman ang pinili ng Diyos na kasangkapanin niya ay pwede niyang gawin. So, may mga tao, ang pinaniniwalaan lang nila, yung sulat ni Apostol Pablo. Bakit? Kasi si Apostle Paul ay di kampanilyang abogado. Okay? So, doktor ang gusto nila. Kaya the Gospel of Luke lang ang gusto nilang mabasa. Hindi po ganun ang Diyos. No? So, ang Diyos po ay pumilit ng mga authors mula sa pinakamababa na laylayan ng lipunan maging hanggang sa pinakamataas. We have to respect God's choices. Ang Diyos po ang pumipili. Ganon din po, ang Diyos pag tumatawag ng mga tao, iba-ibang kalagayan. Huwag tayong gusto mo lang sumunod sa Kanya sa pastor kasi siya ay CEO, dahil siya ay mataas ang pinag-aralan. Mga kapatid, it is God who calls and chooses. Siya lang po yun. So anyway, ang uniqueness ng Bible, sabi po dito, 15 centuries, yet claims one author. 15 centuries po, 1,500 years bago po natapos ang book of Revelation. From Genesis to the book of Revelation, mga kapatid, 1,500 years. At ang claim po, iisa ang author. Only God is the author, revealed in person by the Lord Jesus Christ. Amen? So, ang sabi po sa 2 Peter 1:21, holy men of God spoke as they were moved by the Spirit of God. It is the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that made all these things possible. That's why the Bible is so unique. Okay? So ngayon nga po, wala na tayong hawak na libro. Bakit? Kasi ang Bible natin nasa cellphone na, nasa laptop, nasa iPad. Di ba sobrang napaka-grabe ng kapangyarihan? Alam niyo po, hindi po mga technocrats ang nag-invento niyan. No? Hindi po. It is God's inventions. It is God's will. Bahagi po yan ng grand plan ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos
na lahat ng tao ay maligtas. So He is making it all possible for us, even using the technology. Okay? So, kaya nga man po, ang dami na natin opportunities to learn more. May access na tayo sa lahat ng histories, sa lahat ng information for us to know God more and more. Amen? Gusto ko ipakita sa atin ito. Ito daw po yung top 10 most read books in the world. 10 libro na paboritong basahin ng mga tao. Ang number 1 pa rin po ay what? The Holy Bible. So if you are reading the Holy Bible, you are one of the 3.9 billion people. 4 billion people po ang nagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, God is in communication with 4 billion people in the world. In fact, hindi lang yan. Kasi baka hindi pa diyan kasama yung mga Iranians, no? Did you notice the news? Ang Iran po ay open na soon. Magiging bago na ang gobyerno ng Iran. Ang Iran ay isa sa napakahigpit na country in the world. Pero alam nyo ba, kahit napakahigpit ng kanilang gobyerno, madami po ang na-born again sa Iran. Paano nangyari yon? Kasi may access sila sa internet. They can hear testimonies of Muslims converting to Christianity. They can hear testimonies of Muslims kung paano nagpakita sa kanila si Jesus. Kung paano sila kinausap, kung paano sila pinagaling, kung paano ni Jesus binigyan sila ng mga miracles. You see? Kaya inalaw ng Lord ang technology para po sa kapagkinabangan, para po sa kaligtasan ng maraming tao. I'm so happy to see what is happening in Iran. Isang bansang akala mo hindi nalalaya sa isang gobyernong napakahigpit. Walang kalayaan ang mga tao manampalataya kay Kristo. Pero alam ba natin kung saan pa pala grabe ang persecution, doon mo pa matatagpuan ang mga tunay na Kristiyano. Grabe, ano? So the Holy Bible is still the top 10, the first most read book in the world. Okay? So pag nagbabasa tayo, isipin natin, wow, isa ako sa kinakausap ng Diyos sa buong daigdig. It is an honor to be called one of the readers of the book of God, of the Bible. Okay? Of course, meron ng pangalawa, sabi dyan, quotations from Chairman Mao Zedong, yung father ng communism. So, wala pa pong 820 million. Okay? And of course, Harry Potter. Sino nagbabasa dito ng Harry Potter? Meron nagbabasa ng Harry Potter. Third, The Lord of the Rings, The Alchemist, The Da Vinci Code, The Twilight Saga. O sinong nanunood sa kanino nga yun? So anyway, nakita po natin, ito po yung mga sikat na libro na binabasa ng mga tao. Pero aling libro dyan ang nagdadala ng pagbabago sa buhay? It's only the Bible. Ano pong libro dyan ang nagbibigay ng pag-asa ng buhay na walang hanggan? It's still the Bible. Kaya sa tuwing linggo, we come together to receive messages from the Bible. We come and worship together the author of the Bible. We come together to celebrate the presence of the God of the Bible. Amen? Yes. So, anyway, meron pong 5 pag-aaralan tayo na
ang kabuluhan ng Biblia, no? Ano ang kahalagahan ng Biblia? Okay, number 1, the Bible carries the proclamation of God's kingdom. Okay? Ano po ba sa Tagalog and carries? Ang Biblia po ang nagdadala ng kapahayagan ng kaharian ng Diyos. Okay? So, ito po makikita natin ang istorya nito. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. Sabi niya, the time has come. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. It is written in the Bible. There is no other book in the Bible that carries the proclamation of the kingdom of God. Amen? Maraming tao are so happy to live in this life. No po? Na para bang wow, sa daigdig na ito, basta may cellphone ka, may gadgets ka, may pera ka, you can go anywhere. Pero mga kapatid, you will not go beyond this earth. Pag namatay ang isang tao, hanggang doon lamang. No po? Pero ang Biblia po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang buhay natin ay hindi lang sa daigdig na ito, sapagkat may kaharian ng Diyos na naghihintay sa atin. Amen? Last Sunday, I was like touching on the limitation of the lives of the senior citizen. No? And syempre, may kumukontra na hindi naman. But the thing is, sabi ko nga, kahit 100 years ka pa mabuhay, kahit 120 years ka pang mabuhay, ano ba ang pinakamatandang nabubuhay ngayon sa daigdig? No? Maybe 120 years, no po? Pero after 120 years, end na of your life on earth. Diba? Pero mga kapatid, meron pong in the kingdom of God na siya pong papupuntahan natin. After our life on earth, tayo po'y mabubuhay ng forever. Amen? Are you happy to hear that you will live forever? Na tayo'y mabubuhay ng walang hanggan. In fact, ang buhay na walang hanggan, nagsisimula na ngayon. Amen. So, only the Bible carries the proclamation of the kingdom of God. Amen? So, number 2, the Bible captures the portrait of God. Ano pa pag sinabing na-capture ng Bible, nabihag ng Bible ang picture ng Diyos? Kumbaga, ang Biblia po ang nakakodak sa face ng Diyos, sa pagka-Diyos ng Diyos. No? Hindi na ngayon uso ang kodakan, ano? Kasi ang uso na ngayon selfie. No? Pero nung panahon, nagpapakodak ang mga magkakaibigan, mga pamilya, mga kapatid. Kung original ang Kodak bago selfie, ang Biblia po ang original na nakodakan niya ang Diyos. Okay? So, sabi po dyan sa John 3:16, na-capture ng Bible ang picture ng Diyos bilang Diyos ng pag-ibig. That is why, sabi dyan, for God so loved the world. Ganun pala katindi ang pag-ibig ng Diyos. No? At na-capture po ng Biblia yan. That is why, mababasa natin ang John 3:16. And of course, sa Deuteronomy 10:17, for the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality and accepts no bribe. This is the God of the Bible, mga kapatid. Diyos siya ng mga Diyos. There are little gods. There are gods of this world. No? But only God is above all gods. At ang Biblia lang po
ang nakakapture ng picture ng Diyos. Napapansin po natin, may mga panahon na very down tayo. May mga panahon that we are so parang grieving tayo. But when you read the Bible, bigla ka na lang mapapaluha and you felt like in-embrace ka ng Diyos. Sa mga panahon ng matinding pagsubok, wala kang kakampi. That is the time when God speaks to you at ipinaparamdam niya na if you are with God, you are a majority. Amen? It happened to me several times, and I believe that is why we have to read the Bible so that we will experience that. So many times na ang Diyos, kahit wala ka ng kakampi, but if you read the Bible, the Lord will speak to you and tell you, anak, hindi ka nag-iisa. Amen? Yes. So, hindi lamang po ang mukha ng Diyos ang napicturan ng Biblia, pati po ang kanyang puso. God revealed His heart to us through the Bible. Praise God, di ba? Sino po dito ang may Bible, nandiyan pa yung Bible mo, yung pinakaunang Bible mo? Meron ba kayong ganon? Si Anna May, tsaka si Beverly, yung unang Bible nila, talagang nakatago pa, no? Alam niyo po, yung unang Bible ko, isinulat ko dun sa likod ng Bible ko, this is the most precious possession that I have. Para sa akin, yun talaga yung tanging kayamanan ko. Na parang, yun ang pinakamahalagang gift or pinakamahalagang ari-arian ko, the Bible. You see? So, kaya kung naitabi niyo pa yan, that should always remind you na napakahalaga talaga ng Biblia sa iyo. Okay? So anyway, ang pangatlo po na kahalagahan, the significance of the Bible. The Bible, what does it say? Contains the property of God. No? So, ang Biblia po ang naglalaman at ang nagsasabi sa atin what belongs to God from the beginning. Ang Biblia po ang naglalagay ng muhon. Saan ba nagsisimula ang pag-aari ng Diyos? Saan? Sabi po dito sa Genesis 1:1. Look at that. From the beginning of the Bible, ipinahayag na po na ipahayag na po na from the beginning, it was God who created the heavens and the earth. And that God created mankind in His own image. Okay? Saan natin yan mababasa? Sa aklat ba ni Mao Zedong? Hindi po. Sa Harry Potter ba? Hindi. It is only found, written in the Bible. Okay? So, the heavens and the earth, literally po, the whole universe, and all of mankind, the peoples of the earth, belong to God. Pag-aari ng Diyos. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng tao. Mabuti o masama, ang Diyos ang may-ari sa kanila. Amen? Baka akala natin, ang mababait lang, ang mga born again lang, ang pag-aari ng Diyos. Hindi po. Lahat po. Kaya nais nga ng Diyos, lahat ng hindi pa born again, kailangan ma-born again. Kasi sila din ay pag-aari ng Diyos. They are just lost and God wants them to be restored. Sapagkat sila po ay mga pag-aari ng Diyos na ninakaw ng dyablo. Okay? So ito po ipagmaisip natin, bakit natin kailangan i-share ang gospel? Sapagkat yan po ay paraan para mabawi ng Diyos what belongs to Him. At ikaw ang gagamitin, ako ang gagamitin para po maganap yan. Amen?
At ito po yung exciting, okay? Ano po ang sabi sa 1 Corinthians 6:19? Let's read this. Do you not know? Let's read. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Ano po ang ibig sabihin yan? Mga kapatid, ang mga physical bodies natin, the physical bodies of believers belong to God. No? Hindi na tayo ang may-ari. Tayo po daw po ay binili na. At ang pinambayad po sa atin ay ang buhay mismo ni Jesucristo. Amen? At tayo daw po, ito mga katawan natin, are temples of the Holy Spirit. Diba? Mga templo tayo ng Holy Spirit. That is why, in this temple, we can worship God. Wherever we go, we can pray. We can commune with God, and we can worship God because God is living inside of you. That is the difference between yung mga pag-aari ng Diyos na hindi pa nagsusuko sa Diyos at sa mga taong isunuko na nila o binigay na nila ang kanilang buhay sa Diyos, sapagkat ang mga taong nagsuko na ng kanilang buhay sa Panginoon ay templo na ng Diyos. Meaning, we become temples of the Holy Spirit. Amen? Na-remember natin last Sunday, kumuha tayo ng mga stones, no po? So yung mga wala rito last Sunday, get your stones, lagyan nyo ng name, at ilagay po natin dito. No? Because we are living stones. Tayo po yung mga templo ng Diyos na pinagsasama-sama niya tayo para tayo maka-form ng temple. Isang templo na hindi yari sa mga bato, kundi sa living stones, mga buhay na tao. Amen? So, what is next? Okay? Ang pang-apat po na kahalagahan ng Biblia. The Bible conveys the power of God. Ito po yung naghahatid ng kapangyarihan ng Diyos. Right? So, sabi po sa Psalm 62:11, God has spoken once, twice I have heard this, that power belongs to God. Ang kapangyarihan po, ang tunay na kapangyarihan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Of course, may mga power po, temporary power, katulad ng mga power ng politicians. May mga power po na dulot ng kaperahan. May mga kapangyarihan po na dahil sa kanilang kagalingan, kanilang karunungan, but those are temporary powers. Only God's power is permanent. Wala pong brown out ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? That is why we can depend on God. Okay? So, sabi po, ano pa? Kapangyarihan ng Diyos magligtas. Kapangyarihan ng Diyos mag-ingat. Ang kapangyarihan ng Diyos na nabigyan tayo ng tagumpay. Nasa Diyos ang kapangyarihan upang tayo ay pagyamanin sa buhay. No? So, kaya po tayo, pag may mga pangarap tayo sa buhay, gawin nating partner ang Diyos. Right? If you want to pass an exam, if you want to attain success in life, make God your partner. Because power belongs to God. No? Ang kapangyarihan, He has the power to give you favor, to give you wisdom. Lahat ng kapangyarihan na kailangan mo ay manggagaling sa Kanya. Diba? So, sabi sa Romans 1:16-17, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Mga kapatid,
ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan, mga kapatid, yan po ay nasa Biblia. And as we read it, we claim it, and we use it. At ikaw po ay backed up ng power ng Diyos. Amen? Yes. So, the Bible conveys the power of God. Ang Biblia po ang nagdadala o naghahatid ng kapangyarihan ng Diyos. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. No? Mga kapatid, we have to rebuild our foundations so that no matter what happens, hindi po tayo masisway. Okay? Because we are living in a time as this na mga kapatid, madali lang po tumalikod sa pananampalataya. Kaya dapat po sa 2026, maging mas matibay tayo, mas maging seryoso tayo sa ating buhay Kristiyano. Sa pagkatawag ng Diyos sa atin, magampanan natin ang mga tungkulin natin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat nasa kakaibang panahon na po tayo. Amen? So kahit man po may mga discouraging news, may mga naninirang puri, whatever is around us, kailangan po i-focus natin ang mata natin sa Biblia, sapagkat ang Biblia lang po, mga kapatid, ang nagdadala, nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ito lang ang nagbibigay sa atin ng kumpletong picture o photograph ng Diyos. Ito lamang din po ang nagpapahayag kung sino at ano-ano ang pag-aari ng Diyos kasama ang buhay mo. And of course, the Bible conveys the power of God. Of course, number 5, the Bible, ano po ang sabi? The Bible communicates the promises of God. Ang Biblia po ang nagpapabatid, nagpapahayag ng mga pangako ng Diyos. Okay? Tingnan po natin ang sabi dyan. For I am convinced, sabi ni Apostle Paul, that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Grabe pong pangako ng Diyos. Mga kapatid, if you have given your life to God, your life is in the hands of God. Mga kapatid, ang kamay po ng Diyos, ang pinaka-safest place on earth. There are times, hawak ka na ng Diyos, pero tumatalon ka pa eh. There are times na ganun, di ba? Minsan may mga panahon na natitempt ka. Pero kung binigay mo na ang buhay mo, alam ba natin? Tayo nga may 2 kamay. Pag may nalaglag sa isang kamay natin, nasasalo ng isang kamay natin. Ang Diyos po ay maraming paraan para saluhin tayo. Amen? So you have to trust God that God's promises are true. Hindi niya hahayaan na mawalay ka pa sa Kanya. No more, not anymore. Drugs will try na wasakin ang buhay mo. Maaring may mga bagay sa buhay natin, mga bisyo na gagamitin ng dyablo para wasakin ulit ang buhay natin. Huwag po kayong pumayag, ha? Alam ba natin na ang dyablo gumagamit ng kahit anong bagay para wasakin ang ating mga buhay. Pwede siyang gumamit ng kapatiran, pwede siyang gumamit ng bisyo, pwede siyang gumamit ng gadgets, pwede siyang gumamit ng whatever para lang malansi ka, lang maloko ka,
para lang masira ang pag-iisip mo. Huwag po tayong papayag. Amen? Yes. Kailangan magdesisyon ka that nothing will separate me from the love of God. Okay? Sure na tayo kay Lord. Pero alam nyo, tayo po ay minsan may mga panahon tayo na parang, Lord, bitawan mo na nga ako, Lord. Hayaan mo na lang ako, Lord. Sige, pag hinayaan ka ni Lord, pagbagsak mo, hindi ka lang bukol, no? Pilay-pilay ka pa. Huwag natin i-challenge si Lord. Kasi minsan po, may mga tao na tinatawag ng Lord maglingkod at ang ginagawa nila, nagpapahele-hele pa. Ayoko talaga, Lord. Hindi talaga ako pwede. Pabayaan niyo na ako. No? Hindi ka naman talaga ang tumatawag sa akin. Ay, wag po. Kasi, delikado po yan. If you are hearing God's voice calling you, if God is telling you, stay, no po, I thank God, may mga kapatiran tayo na nag-decision to stay. Kahit na yung mga nag-imbita sa kanila ay wala na rito. Because they are listening to the voice of God. Mahalaga, narinig ba ninyo ang tinig ng Panginoon? Yes. Kapag may nagsasalita bang speaker dito sa harap, naririnig natin ang salita ng Diyos o ang tinig ng Diyos? Yes. Kapag naririnig pa natin ang tinig ng Diyos, you are in the right place. Amen? And of course, 2 Corinthians 1:20. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Imagine mo yan, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng pangakong ginawa ng Diyos, ang sagot ay yes in Christ. And when God says yes, ano ang response natin? Amen. Diba? Hindi like, Amen. You say, Amen. May tagumpay. Amen? Yes. So, i-review natin ang kabuluhan ng Biblia. The scripture is so significant. Why? Because it carries the proclamation of God's kingdom. It captures the portrait of God. It contains the property of God. Not only the universe, including you, your body, is the property of God. It conveys the power of God, and it communicates the promises of God. Wow! Mga kapatid, ang katotohanan, the point of the Bible is, it points us to Jesus. Yun lamang po ang simple na deklarasyon o katotohanan. The point of the Bible is to point us to Christ. Bakit? Because Christ is the proclaimer of the kingdom of God. Well, the first time that I read the Bible, ang nabasa ko na sabi ni Lord, the kingdom of heaven is at hand. Nung nabasa ko po yung mga kapatid, as if I was able to touch the kingdom of God. When I was young, I felt na ang kingdom of heaven, ang kingdom of God is only for the rich people. I was very religious, pero feeling ko, hindi ko yata maabot ang Diyos. Para bang ang Diyos ay napakalayo. But when I read the Bible, nabasa ko po, that sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is at hand. As if na-touch ko ang heaven, hindi ko pa man nakita, I heard the voice of Jesus telling me that Jesus is heaven. If you have Jesus, you already have heaven. You have touch base with heaven. Okay? Jesus is the perfect image of the invisible God. Hindi mo man nakita ang Diyos ng eyeball to eyeball, sabi nga. But Jesus is the perfect image of God. Sabi ni Jesus, if you have seen me,
you have seen the Father. Hindi man natin siya nakita, but we can see His heart. We can feel His embrace. We can feel that He is for us and He is not against us. Alam nyo, the reason why I'm still here, in spite of the many efforts of people to destroy me as a pastor, I'm still here because God still believes in me. Siyang tumawag sa akin, so I have to rise up and I will not abandon ship. Paninindigan ko po ito. Bakit? Because it is God who calls me. Kung si Javins lang ang tumawag sa akin, goodbye na agad, di ba? But no, it is God who calls me. The perfect image of God, I can still hear the voice of Jesus. Naririnig ko pa rin ang tinig ng banal na Espiritu. Amen? And of course, Jesus is the proprietor, owner of God's properties. Ayan. It's good to know na ang Diyos, siyang may-ari ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Right? And minsan, tayo po dito sa earth, parang, dati may mga prayer na, okay lang kahit sa kubo lang ako nakatira, kasi kasama ko naman ang Diyos. Alam nyo ba, that is anong tawag doon? Poverty mentality of a lot of Christians. I believe na hindi hahayaan ng Diyos na lumisang ka sa daigdig na ito na sa kubo ka lang nakatira. Amen ba? Yes. Bakit? Sapagkat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ang may-ari ng lahat ng bagay. I remember before po, pag naglalakad po ako dito around the subdivision, wow, ang gaganda ng mga bahay. Sabi ko, Lord, ang daming magagandang bahay dito, wala namang nakatira. Mga nasisira na lang yung bahay, walang nakatira. So, nag-ask ako, Lord, bigyan mo rin kami ng bahay. Bigyan mo kami ng bahay. And eventually, binigyan din kami ng Lord ng bahay. So, it isn't how you declare, parang, kawawa naman ako, mabuti pa sila. Ang ina-argue ko kay Lord, Lord, kung sila nga, hindi naman sila naglilingkod sa iyo, or maybe some are serving the Lord, but the fact na sila, hindi lang isang bahay, ang dami nilang bahay, ano po? So every time I walk and I see ang gagandang bahay, sabi ko, Lord, gusto ko rin magkaroon ng bahay. Gusto ko rin makita ang kapangyarihan mo na mag-provide ng bahay sa pamilya ko. And so, nakita naman natin, hindi lang pong bahay para sa pamilya namin, naging bahay pa ng ating church family. You see, make God your partner. Every time you ask for something, dapat kasama si Lord sa picture. Right? At wag po tayo mahihiya humingi. Okay? May iba kasi, hihingi na rin lang. Ano lang, okay lang, Lord, kahit, alam nyo, before, narinig nyo na, kwento ko, Lord, bigyan mo kami kahit simple lang na bahay. Iisa lang ang toilet. Wala lang pintura, kahit wala lang pintura, Lord. Di ba ganun ang poverty mentality natin? Kahit ano lang, Lord, bahay lang na, wala lang tiles, semento lang. Kahit, Lord, ano lang, tatlong rooms lang para tig-iisa lang kami. Pero later on, nakirealize ko, ilang toilets meron ang bahay na ito. Diba? So, 5. Isa lang po ang hinihingi kong toilet. Ang binigay ng Lord, 5 toilets. So, diba? 3 rooms lang ang hinihingi ko. Ilan ang rooms? 5 din. So parang wow, minsan talaga tayo po ang may problema. God has no problem. Right? Ang Diyos po, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos kung hihingi ka ng madami. But just make sure na ang hinihingi mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Yes. So, Jesus is the power.
and wisdom of God. Wow! No? Hingi po, ang Diyos po ang nagbibigay ng kapangyarihan at karunungan para makapamuhay tayo ng may katagumpayan. Amen? And of course, Jesus is the promise keeper of God. Lahat ng pangako ng Diyos, ay may makakamtan natin sa pamamagitan po ni Jesus. Apart from Jesus, walang fulfillment ang promises ng Diyos. Amen ba? Yes, are you blessed? Amen. Okay, so as we end, I would like us to rise up. Okay? Yan po ay forward natin yan. The point of the Bible is to point us to Jesus. Let us read the scripture. Binasa na natin ito kanina, but I want us to read this with gusto, as if it is really coming from our hearts. Let us read it prayerfully. This is a declaration of what the Bible is all about. The Word, that is the Bible. And the Word is Jesus, the living Word of God. Let's read slowly, prayerfully, and let us allow the Holy Spirit to give us an encounter with the living Word of God. No other than the Lord Jesus Christ Himself. And then we will pray. All together, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Let's close our eyes and let us imagine Jesus is the Word. Hallelujah. Maraming salamat po, dakilang Diyos, sapagkat patuloy kang nangungusap sa amin. Your Word becomes alive in our hearts through the power of your Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sapagkat nga tunay nga, O Diyos, na Ikaw lamang ang pwedeng magpahayag ng iyong mga salita sa amin. You are the living Word, and you are God, O Lord. In the beginning, Jesus, you are God. Maraming salamat sapagkat lahat ng bagay sa daigdig na ito ay naganap because of you. At wala pong bagay that was created apart from you. Nasa iyo po ang buhay. Nakasumpong kami ng buhay because of you. You have given us eternal life when we were born again, Panginoon. At nauunawaan po namin na napakahalaga na ma-share namin ang buhay na walang hanggan sa ibang tao. Maraming salamat, Lord, that although there are times when we go through darkness, may mga panahon na dumadaan kami sa kalungkutan o sa kadiliman at hindi namin maunawaan, magpaminsan, Panginoon. But Lord, maraming salamat sapagkat Ikaw lamang, O Diyos, ang nagbibigay ng buhay at liwanag sa amin. And thank you for giving us your word, Lord Jesus. Bigyan mo kami ng pagkauhaw at pagkagutom sa iyong mga salita. So upang ang iyong mga salita ang magdadala sa amin ng lakas, ng kapangyarihan, lagi naming makikita ang mukha mo, Panginoon, at mararamdaman namin ang iyong puso. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw lamang ang patuloy na nagpapahayag ng mga katotohanan patungkol sa iyong kaharian. Salamat, O Diyos, sapagkat kami ay pag-aari mo. At kami tinipon mo upang maging mga living stones, upang maging mga spiritual temples of the Holy Spirit.
Lord Jesus, you are the power and the wisdom of God that we need every day. At maraming salamat sapagkat lahat ng mga pangako ng Diyos ay totoo, yes and amen in you, Lord Jesus. Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, so ilingan po natin is it Brother Bong? Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Pinagpala po lahat tayo sa mensahe ngayong umaga. Amen. In behalf po sa UFM, ngayon po ay aming pong linggo. Ayan. Kaya meron po special number, UFM. Tuloy po kung babalikan natin yung year 2025 sa mga pangyayari sa ating buhay, sariwain po natin, marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon. No? Kung isa-isa natin na sobra-sobra po yung ginawa ng Panginoon. Dumaan man ang pagsubok, pangangailangan, karamdaman, at lalo na po yung mga binibigay niya mga blessings. No? Marami po ginawa ang Panginoon. Kaya po dapat natin pasalamatan. Kaya ang awitin po nito ay, ang pamagat po ay walang hanggang pasasalamat. Maging sa mensahe kanina talagang ang dami po dapat natin pasalamatan sa Panginoon. Maging sa kanyang paglikha sa atin at sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen po. Kung alam niyo po yung awitin, pwede po kayong makisabay sa akin.